Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung listahan ng mga anti-PBBM vloggers na gusto daw ipatumba ni Lady Jahaz o Midosa. Okay. So paano nalaman na may listahan ganito? Si Sasasot na nag-post siya ang nag-post sa listahan na ito. Nakuha niya ang listahan sa isang pro-BBM vlogger, Maureen Rose Mejia Villar. So, itong listahan na ito ay ito yung pinapabantayan na pag hindi mag-ingat, persi, tumba. Kaya sabi ni Sasasot, sabi niya na pag may mangyari sa mga nakalista dito, alam nyo na kung sino ang sisihin. Ganon. So, nanawagan si Sasasot niya i-repost and i-repost. Ako personally, hindi ko pa nakita yung listahan dahil ngayon lang ako nagkaroon ng wifi signal sa aming farm. Napanood ko lang, nalaman ko lang na may listahan through sa vlog ni kapatid Jojo de Guzman. Salamat, kapatid Jojo, sa mga vlog mo. Nanonood ako sa iyo. Okay, so, ayun, may listahan, ano? So, sa post ni Sasasot, sabi niya, never forget what happens to Percy Lapid. Okay? So, naging curious ako kaagad, kasama ba ako sa listahan? Okay, habang pinapanood ko si Jojo de Guzman, natatawa ko kasi wala si Jojo de Guzman sa listahan at nagrereklamo. Bakit hindi siya isinama? Meron pa daw isang nagreklamo, si Derek Daryl Yap. Kasama si Derek Daryl Yap sa listahan, kailang nagreklamo. Bakit hindi daw siya kasama sa top 10? Kasi number 12 lang sa listahan si Derek Daryl Yap. Gusto niyang tataas. Okay, sino ang number 1 sa listahan? Number 1 si Sas Rogando Sasot. Tapos Crisit. Tapos number 3 ata si Maharlika. Ito, ulitin ko, hindi ko pa nakita sa listahan, but ito yung mga binasa ni Jojo de Guzman, kaya sinishare ko na rin sa inyo para malaman natin. Anak ko, Attorney Trixie Cruz. Si Dr. Loren Badoy. Glenn Chong. Attorney Topacio. Banat Bay. Expected na yan, si Banat Bay. Bagong Lipunan. Yung Banatero Brothers. Kasama na si Coach Oli at Boss Dada. Then iba pa. Hindi ko na Okay. Kasama ba ako? Hindi ko pa nakita yung listahan. But si Jojo de Guzman nagreklamo, bakit wala si General Macanas? Hindi, sa mga nakakita sa listahan, paki-comment nga na lang kung nandyan ako o wala. Kasi doon ko lang nalaman kay Jojo de Guzman na bakit wala si General Macanas, sabi niya. Kaya natawa ako. Okay, so gusto ko magbigay ng reaksyon. Gaano katotoo na may plano ang gobyernong ito na patahimikin ang mga bumabati ko sa kanila na mga vloggers. To me, it's 100% probability gusto nilang patahimikin. Kasi ang mainstream media, tingin ko lang hawak na nila. Kung makita nyo yung mga kapalpakan ng gobyerno, tahimik ang mainstream media. Ang palagi kong nababasa, mga pagpupuri sa accomplishment ng gobyerno, lalo na si Speaker Martin Romualdez. Nothing is wrong sa pagpuri sa accomplishments. Kasi ako, from time to time, pag may makita akong
kapuri-puri na ginagawa ng gobyernong ito, nag-vlog din ako. Example, yung reaction ng ating gobyerno, yung nangyaring binangga ng Chinese Coast Guard militia boat, yung ating resupply boat sa Ayungin Shoal. Inobserbahan ko yung mga counter actions ng gobyerno. Nako, maganda. Kasi hindi padaos-daos ang aksyon ng ating gobyerno. Although very strong yung stand ni especially ang Pangulo. Ayaw niya talagang magbigay kahit isang square inch lang sa teritoryo sa West Philippines. Ayaw niya. Very firm. That's good. Kaya lang, yung ganyang pambubuli, binabangga, napaka-calculated yung ginagawa. So, anong ginagawa? Mag-file ng reklamo sa, diplomatic protest. Isa yan. Pangalawa, legal case sa International Tribunal. Mga ganun. Ano pa, yung dati-dati kasi may funding request tayo sa China, yung ODA, China Official Development Assistance. May 2 proyekto, Poros Railways ito, 83 billion dito sa Mindanao, 124 million dyan sa Bicol. Nag-request tayo ng funding sa Chinese government. Nang dahil sa binangga ang ating as form of protest, tinigil na. Bigay na tayo ng pahayag o commitment ba o letter sa Chinese Embassy na pinuputol na natin yung ugnayan natin sa China when it comes to yung pautangin tayo ng pera para pampatayo ng mga railways. Those are good measures para iparamdam sa China na hindi tayo dependent sa kanila. Kaya natin tumayo sa ating sarili. But when it comes to yung labanan na sa West Philippine Sea, yung armed conflict, wag. Hindi pa panahon. Later on siguro. Okay, so yun. Maganda. So ako, pag tama, purihin kita. Gumawa po kayo ng tama, Mr. President. Kailang itong nakikita ko, mas maraming kamali o maraming kalokohan. Kaya sumama na ako sa bandwagon. Bago lang ako bumanat mga more than 1 month pa lang. Kaya siguro kung hindi ako kasama dyan kasi baguhan pa lang. Bagong enroll sa anong tawag dito? Banatero Vloggers? Yes. So yung listahan natin is more than 50. So yun yung mga Banatero Vloggers o anti-BBM. Kasama na ako dyan. Antay na ako sa mga kalukuhang ginagawa ng gobyernong ito. May tumawag sa akin noon. Sabi, Sir, baka pwedeng maghinay-hinay lang kayo sa pagbatikos. Kasi sayang yung retirement nyo, baka hindi nyo ma-enjoy. Na may nag-warning sa akin. Kaya lang, sabi ko, bahala na. Hindi ko makonsensya kasi na may nakikita kong kamalian, lalo na dito sa pagdating sa agriculture department, yung mga smuggling, hoarding, grabing panluloko nila. So, kahit retired na ako, pwede na akong mag-enjoy hanggang kunin ng Panginoon ang buhay ko na natural death ba? Hindi ko makonsensya dahil tumatanggap ako ng pensyon galing sa taong bayan. Sumusweldo pa rin ako galing sa taong bayan. Hindi ko ma-attain na wala akong gagawin. May nahulog nga sanga ng kahoy. Hindi ko ma-attain na wala akong gagawin. Kaya bilang pagtatanaw ng yung serbisyo pa rin. Kahit retired na ako, may sweldo, edi mag-service pa rin ako sa katawan. So ito ang serbisyo ko sa katawan, mag-ingay, magbatikos sa maling ginagawa ng gobyernong ito. At kung may plano silang gawin sa akin, so be it. Hindi ako takot. Ulitin ko. Bahala sila sa buhay nila. Takutin nila yung
Takutin nila basta ako, nasimulan ko na ito, para bang naulanan na ako, magpakabasa na lang. Okay? Sa mga maling ginagawa. Sana may magandang gagawin pa muli, maliban sa West Philippine Sea issue. Para isa pa, modernization ng armed forces, gustong gusto ko. Build, better more. Yung panahon ni Tatay Digong build, ginawang build better more. Okay rin, nakikita ko. Ano pa? Yung NTF-ELCAC, tinutuloy nila. As of now, yung stand na ni PBBM na huwag niyang papasukin ang ICC dahil wala silang karapatang pumasok. Iyon, magagandang mga statements. Ano pa? So marami naman, mas marami ang mali, panluloko. Kawawa ang taong bayan, lalo na itong pagtaas ng presyo. Kawawa ang nasa laylayan. Ang dahilan, pagtaas ng presyo, ay dahil sa smuggling and hoarding. Ang mga smugglers at hoarders, ang daming kaibigan sa gobyernong ito. Sa totoo lang. Ginawa pang special invoice to China yung isa. Sinong maliligayahan dyan? Bahala na kayo dyan. So, good luck sa mga kasamahan ko na nasa listahan. Mag-ingat kayo. At sana ilista na rin ako sa sunod para pare-parehas na tayo. Okay?